Ang bagay na nasa loob ng box na to, makakatulong sa ating mga rider. Let me explain. Naranasan nyo na rin bang mahuli o kaya maligaw dahil mali yung daan na pinasok nyo? O kaya muntik na kayong madisgrasya dahil nabigla kayo sa isang kurbada? Kung ganun din yung naging problema nyo, baka ito na yung hinihintay nyong solusyon. Well, mahigit isang buwan ko na rin itong ginagamit. Bale, ang nasa loob nito ay ang CarPuride W702 Pro. At dahil dyan, ibabahagi ko ang naging karanasan ko dito. Well, sa mga di familiar, itong CarPuride W702 Pro ay isang navigation system na may iilang additional features din na siguradong makakatulong sa ating mga nagmumotor. I mean, hindi lang naman siguro ako yung nagulat sa isang kurbada o kaya nagka-problema sa direksyon na binigay ng isang tao tapos hindi ka familiar sa isang lugar na pinupuntahan mo. Kwento ko nga dati na nung Philippine Loop namin, noong 2018, nahuli kami sa Cavitex. Bilang isang motoristang hindi taga doon, hindi kami familiar. Buti na lang pinagbigyan kami kasi first time namin doon, saka wala din kaming signage na nakita. Anyway, itong CarPuride W702 na kaya yung magiging sagot sa ganong scenario, I mean, hindi natin alam, baka makapag-Philippine Loop ako ulit. Anyway, ang tanong, sulit kaya ito? Maganda kaya to? Swak kaya to sa pangangailangan mo? At kung marerekomenda ko ba siya? Well, panoorin mo ang video na to kasi pag-uusapan natin lahat yan. Subali kung bibili ka nito, ito yung mga bagay-bagay na makukuha mo. Una na dyan, itong mismong unit niya. Bale ito, 7 inches na display ito, IPS tapos touchscreen. Tapos meron na siyang built-in na sunshade. Dito sa likod naman makikita natin ang 1-inch ball para sa RAM mounting system. Tapos itong cable naman, ito yung gagamitin natin para maikabit siya sa kanyang power source. Tapos dito sa gilid, merong power saka memory card slot. Ang memory card slot niya kayang tumanggap ng maximum of 64 gig. Now, aside sa mismong unit niya, meron din tayong ARM saka U-bolt para sa RAM mounting system. Good thing na itong U-bolt niya merong rubber para hindi magasgas yung ating handlebar. Ito naman yung square bracket niya. Pwede mo itong gamitin kung maliliit or maliit na bar yung pagkakabitan mo. Siyempre, meron itong mga kasamang nuts and bolts saka maliit na Allen key. Ayan. Tapos ito, meron din siyang kasamang wrench. So ito naman yung USB cable niya na pwede natin gamitin para i-power yung unit natin. So bali, mangangailangan siya ng 5 volts, 2.5 amps. Now, itong pinakahuli, ito yung power cable niya kung gusto nating ikabit siya na rekta sa ating battery or battery ng ating mga motor. So bali, meron na siyang fuse na nakalagay. Saka meron siyang extra in case masira to. Ayan. Well, munti ko na makalimutan, meron din siyang kasamang manual. Well, personally, hindi ko to binasa. Well, yan yung unang napansin ko dito sa W702 Pro. Kasi napakadali niyang i-install, napakadali niyang i-operate. Well, hindi lang yan ang naging advantage ng W702 Pro, pero marami pa. Natatalakayin natin mamaya. Now, build quality wise, maganda yung material na gamit nila, hindi tinipid. Tapos itong screen niya, meron ng pre-installed na protective na film. Ewan ko kung film ba tawag nito. Basta meron na siyang proteksyon. And so far, based sa experience ko, nakapark to sa mainit na lugar, walang problema. Tapos, naulanan na rin. Speaking of ulan, ito ay IP67 rated. So, ang ibig sabihin lang nun, dust and water resistant siya. Pwede mo itong gamitin kahit malakas yung ulan o kaya mag-washing ka ng motor mo, hindi mo na siya kailangan tanggalin. Tapos, itong cable connection niya naman, meron din siyang sariling proteksyon. Yan. Screw lang natin. Tapos, higpitan. So, yan. Hindi na yan problema sa tubig. Now, iilan sa highlighted features nito ay yung compatibility niya. Bale, compatible siya sa CarPlay kung iPhone yung gamit mo o kaya Android Auto naman kung naka-Android ka. So, kahit alin sa dalawang yan, magagamit mo to for communication, entertainment, voice control, saka yung pinaka-importante, navigation system. Kumbaga, magiging mirror ang display na to sa ating mga cellphone. Makikita natin, magagamit natin ang iilan sa mga features ng ating cellphone dito sa mismong monitor niya habang tayo'y nagmumotor. Kumbaga, pwede tayong tumanggap ng tawag or mag-initiate ng tawag, mga messages natin, makikita natin. Pwede din tayong gumamit ng voice assistant, mag-stream ng music o kaya video. At syempre, makikita natin yung mapa. At since meron siyang memory card, pwede kang maglagay dito ng music, photos o kaya videos. Pero hindi ko ina-advise na manood ka ng pelikula habang nagmumotor. Safety first pa rin dapat. Now, ang audio nito, maririnig mo gamit ang intercom. So, isang highlighted feature din niya, yung dalawang intercom, yung mako-connect mo dito. So, in my case, na-test kong gamitin itong dalawa. Freedcon FX saka Freedcon R3. So, kung meron kang backride, pwede kayong sabay makinig ng music. Saka pwede rin kayong mag-usap ng backride mo. Pipindutin mo lang yung walkie-talkie icon na nasa screen. In other words, kahit magkaiba yung intercom na gamit nyo, pwede kayong mag-usap kasi magiging middleman nyo itong W702 Pro. Yun nga lang, kailangan kong i-mention na
hindi pwedeng ipagsabay yung pag-uusap sa kapag i-stream ng mga music o kaya video. Either sa dalawa. So kung mag-uusap kayo, pansamantalang hindi nyo maririnig yung music. Tapos kung gusto nyo naman makinig ng music, hindi kayo makakapag-usap. So yun nga yung sinabi ko kanina, pipindutin nyo yung walkie-talkie icon. Anyway, since alam na natin yung highlighted features nitong CarPuride W702 Pro, ito naman yung masasabi kong pros and cons base sa naging experience ko nito. Yung pinakauna na dyan, yung sinabi ko kanina, napakadali nitong i-install. Kahit di mo na basahin yung manual, saka plug and play to. Bale, nilagay ko yung U-bolt sa handlebar ko, tapos yung arm, tapos itong display unit niya dun sa arm. Tapos syempre, kinabit ko rin yung power cable niya. By the way, USB yung gamit kong power source nito. So kung ang motor mo meron na nakaabang na USB port katulad dito or USB-A, pwedeng-pwede na yon. Or kung wala naman, pwede rin power bank. Kung wala talaga, pwede mong irekta sa battery. So gagamitin mo to. Ito. Now, yung pangalawang nagustuhan ko dito is napakadali din niyang i-operate. Once makadetect siya ng power, magbo-boot up yan. Tapos mapapansin mo, napakabilis din niyang mag-boot up. Yung user interface niya, napakadaling maintindihan. Saka once meron na siyang pairing history sa cellphone mo, saka dito sa intercom mo, napakadali niya nang mag-connect or automatic na siyang nagko-connect. Halos lahat ng makikita mo dito, self-explanatory lang. Madaling maintindihan. So, bala itong icon na nasa taas, volume yan. So, pwede kang mag-adjust ng mic, voice, saka media. Tapos meron din siyang equalizer. So marami kang option, standard, classic, rock, electronic, marami pang iba. Tapos after nitong equalizer, yung Bluetooth or active Bluetooth connection naman, yung makikita nyo. So meron din tayong Android Auto na icon. Bale ito, kung pipindutin natin yan, pupunta tayo sa interface ng Android Auto natin. Tapos yung sinabi ko kanina na walkie-talkie icon, kung gusto mong makipag-usap sa kasama mong merong intercom. Ito naman yung brightness level niya, maa-adjust natin yan. Pero naka-enable yung auto brightness ko dito. Yan, nag-a-adjust siya. Saka itong pinaka-last, ito yung wallpaper options. Ayan. Itong mga icon sa baba, itong first two, mapapansin natin, iPlay, ito yung pipindutin mo or gagamitin mo kung iPhone yung gamit mo. Tapos A-Auto or Android Auto yung gagamitin mo kung naka-Android ka. In my case, ito yung gamit ko. Tapos dito sa audio output naman, makikita natin yung intercom natin na kasalukuyang connected. Ayan, makikita natin FX saka R3. Under siya ng BT Trans na option. Meron ka ring option sa iPlay saka Auto. So, ang mangyayari kung pipiliin mo tong iPlay or Auto, ang koneksyon ng Bluetooth or intercom mo, direkta na sa cellphone. Hindi na dadaan dito sa CarPuride. So, in my case, mas nagustuhan ko itong BT Trans. Nadadaan muna ang intercom ko dito sa CarPuride. Now, dito sa mountings naman, makikita natin yung compass. Tapos, meron din siyang barometer. Itong barometer naman, yung magsasabi sa atin kung merong paparating or merong ulan na paparating o kaya mainit yung panahon. Bali, normally, 1013 to yung reading niya. So, kung rapidly na bumababa tong na reading niya, mag-expect ka na nauulan. Mababasa yung itlog mo. Pero kung tataas naman siya sa 1013, well expected na mainit yung panahon. Tapos, kung pipindutin naman natin itong barometer, magde-display din siya ng elevation. So, self-explanatory na tong dalawa, phone saka music. Tapos, yung sinabi ko kanina, card. Ito yung memory card. Dito mo ma-access yung sinabi kong pwede kang maglagay ng photo, o kaya music, o kaya videos. Ayan. Makikita natin na meron tayong video nilagay. Itong pinakahuling icon, settings, makikita natin dito yung general, Wi-Fi, saka Bluetooth options. Since Android Auto yung gamit ko, ito yung magiging interface natin. Yan. So yun nga yung sinabi ko kanina, mirror lang siya ng ating cellphone. Yun nga lang, hindi ganun karami yung apps na magagamit mo dito. So meron tayong calendar, game snacks, maps, messages, messenger, news, phone, kung gusto nating tumawag, reminder, settings, Spotify, WhatsApp, saka kung gusto nating i-customize, pwede rin. Meron tayong customize. Anyway, yung pinaka-importante dito, syempre yung maps. Ayan. Dapat naka-enable yung GPS ng cellphone mo para magamit mo to. Saka kung wala kang internet connection, gamit yung SIM mo, dapat ahead of time, naka-download ka na ng mapa kung saan ka pupunta. Dinownload ko na yung mapa ko dito sa Leyte. Pati na rin yung buong Pilipinas. So kahit saan ako pumunta dito sa Pilipinas, meron na akong mapa. Available offline syempre. Kasi itong cellphone ko, mahina yung signal ng SAN or SIM ko na SAN. So in other words, once na-download mo na yung mapa, kahit wala ka ng signal ng internet, magagamit mo pa rin siya. Now syempre may magsasabi dyan, andyan ka naman sa bahay nyo, bakit wala pa rin internet? Yung Wi-Fi connection ng cellphone ko,
occupied ng CarPuride. So, hindi mo siya magagamit. So, yun nga, dependent ka sa signal ng SIM mo habang ginagamit mo siya. And so, anyway, ang gagawin lang natin, pwede nating i-search or i-type yung destinasyon na gusto natin. In my case, for example, meron na tayong history or Moc City, click ko na lang yan, saka click natin yung start. So makikita natin kung ilang kilometro yung destinasyon natin, tapos yung estimated travel time. So mag-a-update yung oras na yan, depende na rin sa speed na kasalukuyang tinatakbo ng motor mo. Now dito sa taas na bahagi naman sa gear icon, meron tayong options dito na pwedeng baguhin. Meron tayong traffic, saka satellite. Yun nga lang, itong dalawang to, pwede mo lang ma-access or magamit kung meron kang internet connection galing sa SIM mo. Tapos meron tayong guidance audio. Ito yung voice instruction. Bale, naka-unmute siya kasi gusto kong marinig yung voice instruction. So maririnig mo siya gamit mo itong intercom. So ito, nag-divert tayo ng daan. Pumasok tayo sa isang kalye. Titingnan natin kung tama pa rin ba yung direction na ibibigay niya. So pumasok tayo ng kalye para makaiwas sa traffic light na madami. Saka tingin ko unnecessary. Meron siyang direction dito. So tama naman yung direction na binigay niya. Pa-exit. So far so good. So yun, tama din yung binigay niya na direction. 200 meters daw. Turn left. Yun, tama. Turn left daw, tapos turn right. Dito turn right onto Hindang, Balongos Road. Yun, tama rin. Route options naman, pwede nating i-enable or i-disable ang motorways, toll roads o kaya ferries. Yan. Tapos dito naman sa audio option, pwede mo siyang i-enable or i-disable. Tapos itong nasa baba naman na parang may compass, ito yung view options ng ating mapa. Pwede nating baguhin. Pwedeng ganyan, pwede ring ganyan, o kaya balik tayo sa mas strip ko. Itong ganito. Saka meron din tayong zoom in saka zoom out options. So actually pwede rin kahit hindi mo na i-search yung pupuntahan mo. Bale, pwede mong i-zoom out yung mapa mo, tapos zoom in mo sa lugar na gusto mo, tapos click mo lang. So makikita mo na yung direction, tapos pwede ka na mag-start. Ayan. Now yun nga yung sinabi ko kanina, napakadaling i-install, napakadaling maintindihan ito, napakadaling i-operate. Saka before ko makalimutan, meron din siyang multitasking option. So, click mo lang tong icon na nasa baba niya. So, makikita natin, pwede nating ipagsabay ang ating Spotify na streaming saka yung mapa. Anyway, isa pa sa nagustuhan ko dito is yung napakalaking screen niya. Yung nga yung sinabi ko kanina, 7 inches to. Bale, yung maximum brightness niya is around 1,000 nits. Makikita natin siya sa tirik na araw or under sa tirik na araw. Another good thing pa sa display niya is yun nga, meron siyang light sensor. Automatically, nag-a-adjust ay yung display niya base na rin sa environment na kasalukuyang dinadaanan mo. So kung madilim yung environment, nagdidim siya. Kung masyado namang tirik yung araw, automatically nagma-maximize or maximum yung brightness niya. Tapos responsive din yung touchscreen niya. Gumagana rin kahit may gloves ka. Gusto ko lang din i-mention na kahit saang anggulo, makikita mo siya. Yung viewing angle niya, maganda. Pero syempre, hindi perfecto itong CarPuride W7 Auto Pro. Meron din siya mga disadvantages, meron din siya mga cons. Yung pinakauna dyan, madali itong nakawin. Kasi nga yung sinabi ko kanina, naka-RAM mount lang siya. Twist unlock lang siya. Kung merong magkaka-interest nito, makitang nandun sa motor mo, nakapark lang yung motor mo, pwede siyang tanggalin. Or napakadali niyang tanggalin. Pero kung itong square bracket yung gagamitin mo, mahihirapan yung magnanakaw. Yung pangalawang di ko nagustuhan dito is that meron kang mga features na di mo magagamit unless kung meron kang internet connection. Isa na dyan yung voice control. Yung voice assistant kasi ng Android Auto, mangangailangan ng internet. So in other words, kung gusto mo ng voice assistant or yung satellite features or kaya traffic feature ng mapa mo, well, kailangan mo ng signal saka load para sa internet mo. Now, pangatlo, since connected siya sa cellphone mo, well, kailangan mo nito ng battery. Or at least, meron kang source ng battery in case mag-lowbat ka. Now, kung meron ka namang USB port sa motor mo, walang problema kasi pwede mo lang siyang isaksak. Now, with all that being said, ang presyo nito is 18,700 pesos.
medyo may kamahalan siya. Pero huwag kang mag-alala kasi meron akong ibibigay sa yung discount code. Minus 30% pa yan. I-click mo lang yung link na nasa description o kaya sa comment section, tapos gamitin mo ang discount code na JCatMoto. Kung babalikan natin yung tanong ko kanina kung maganda ba siya, well, definitely yes yung magiging sagot ko dyan. Mas magiging convenient, mas magiging safe yung biyahe natin kung gagamitin natin to. Especially kung yung tinatahak nating daan hindi tayo masyadong familiar. For example, yung sinabi ko kanina, mga unpredictable twisties, magagamit mo to. Kasi ahead of time, makikita mo na yung kurbada. No, maganda din yung integration niya dito sa intercom natin at sa cellphone. Na makakatulong din pagdating sa entertainment saka sa communication. Saka yung sinabi ko kanina na napakadali nitong gamitin. So kung meron ka namang budget tapos mahilig kang magmotor, mag-tour around the Philippines, well, I think you should consider itong CarPuride W7 Auto Pro.